Good morning na naman po sa ating lahat mga ka-agri at welcome na naman po dito sa aming channel. So road to 900 subscribers na po tayo. Kaya kayo po ay inaanyayahan namin na mag-subscribe kung kayo pa po ay hindi nakakapag-subscribe, and paki-click na rin po yung notification bell para naman po ma-update po kayo pag mayroon kaming bagong i-upload na video. So ayun nga, nandito po tayo ngayon sa aming nabiling lupa. So 1 hektarya po yung sukat nito, and mag-uumpisa na po tayong i-develop itong area. So ililipat na po natin dito yung farm, and bago po natin puntahan doon mga ka-agri is chine-check ko lang po itong ating mga tanim na mga Madre de Agua dahil may mga kumain po sa kanila. So ilang araw din po kasi tayong hindi nakakapunta dito para gumawa. So hindi po natin alam kung anong kumain. Siguro yung baboy mga ka-agri. So marami po tayong tinanim dito na Madre de Agua, and balak pa po nating dagdagan. So itong linya po na ito, dire-diretso ay plano po nating taniman ng Madre de Agua. So kaya lang pag hindi pala natin nababantayan ay mayroon din pong kumakain or sumisira. So ang gaganda na po nito. Kaya lang pagdating natin kanina ay ito po yung unang napansin natin. So ayan, mayroon din po tayo ditong seedling ng ubas, or seedling or cuttings pala. So itatanim po natin yan sa mga susunod na araw. So ayun nga, nandito po tayo sa ating area. Medyo sloopy lang po siya mga ka-agri. Medyo mahirap po yung i-develop, pero dahan-dahanin lang po natin para naman po hindi nakabakante yung lupa. So dito po namin binabalak magpatayo ng ating kubo na ating sisilungan pagka umuulan, or dito po tayo ng ating shelter, dahil dito po sa tapat niya is nandito po yung source ng tubig natin, and nandito rin po yung galon na imbakan. So iniisip namin pagka nandito na po kami ay gagamitin muna natin yung power spray, para yun po yung ating gagamitin para sa tubig. So medyo maluwag pa po ito mga ka-agri, hanggang doon pa po sa mga na yon, sa area na yon. Yung mga naitanim nating mga Madre de Agua ay hanggang dito na po. So ayan, mga Madre de Agua na yan. And marami po ditong mga seedling ng mahogany. So magta-transplant po tayo pagka nakalipat na po tayo dito. So ang first na plano kasi dito mga ka-agri, so pupuntahan lang po natin sa taas, ay gagawa nga muna tayo ng ating kubo na magsisilbing silungan natin. So ito na po yung nagagawa natin. Medyo natigil lang dahil nga po nung linggo ay medyo nadisgrasya tayo at hindi po tayo makagawa. And yung kasama naman po natin na gumagawa dito ay medyo abala pa po sa mga gawaing bukid. Kaya habang abala pa po siya, ako lang po yung gumagawang mag-isa dito. So gamit yung mga tools na to, ay ito po yung ginagamit natin para patagin po itong area. So marami pong plano dito sa nabili naming lupa or sa area na to mga ka-agri. So dahan-dahan lang po natin itong i-improve. So pagkatapos po ng kubo natin ay gagawa na po tayo ng pabahay ng ating mga alagang manok, and pagkatapos sunod-sunod na po yung mga alaga nating nandun. Bali dahan-dahan lang po yung gagawin nating pag-i-improve sa area na to, dahil nga sa may kaluwagan, and kung makikita nyo is loopy po talaga yung lugar mga ka-agri. So medyo challenging and mahirap talaga mga ka-agri, pero dito po natin susubukan yung ating katatagan mga ka-agri, at saka yung ating kagustuhan na ma-improve itong area. So dahan-dahan lang po mga ka-agri, para naman po maging kapakinabangan itong area natin dito. So dito mga ka-agri is ito nga po yung binigay nating daan, para may daanan naman yung mga nasa likod. So ayan po siya.
So hanggang dyan po dati sa may mga tanim nating Madrid Agua itong area na to, bali ginamitan po ng excavator para makagawa po ng daan dito. So ayun, almost 1 week po tayong hindi nakapunta dito mga ka-agri. Ngayon lang po ulit dahil nga sa naputol yung supply natin ng tubig doon sa farm, doon sa unahan. So wala po tayong magamit kanina kaya pinuntahan po natin to. And naisipan na rin po nating mag video para naman po makita nyo itong aming ginagawa dito sa aming lilipatan. So marami pa pong kahoy dyan na pwede natin gamitin sa ating pagpapatayo ng ating mga pabahay ng ating mga alaga mga ka-agri. And dito mga ka-agri ay susubukan natin itong i-improve na maging integrated farm. So hindi lang po tayo mag-aalaga dito ng mga hayop. So magtatanim din po tayo dito ng mga prutas at mga gulay. So dito po sa area na to mga ka-agri, pag natapos na po natin yung kubo, so paunti-unti na po nating patagin ulit to para mayroon po tayong sariling daan dahil diretso po ito yung sa property hanggang dun sa may kalsada mga ka-agri. So ayun lang, sana po abangan nyo mga ka-agri itong aming ginagawang pag-i-improve. And sa mga susunod na araw mga ka-agri, or next week siguro baka kaya na nating magtrabaho, ay baka matapos na po natin to next week and sisimulan na po natin yung ating itatayong kubo. And may mga materialis na rin po kasi doon mga ka-agri, may mga ano na po tayo doon, may mga kawayan na po tayo. So ang gagamitin muna natin dito is kawayan mga ka-agri. So pagsisimulan lang po natin mga ka-agri. Kung magsasucceed po tayo dito, di unti-untiin po natin na i-improve yung mga facilities natin. Pero yung gagawin natin mga facilities dito or pabahay ng ating mga hayop ay talagang medyo gagandahan na po natin yung matibay para magtagal naman po mga ka-agri. So ayun lang po sa araw na to mga ka-agri. Sana po abangan nyo itong aming mga susunod na gagawin. And yun nga, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, ay paki-consider naman pong mag-subscribe dito sa aming channel. So ayun nga, road to 900 na po tayo mga ka-agri.